kuin po natin mga bossing yung talagang problema natin diyan sa West Philippine Sea, yung problema natin doon sa China, oh yan. Kasi ho, ang ginagawa na ng China mga boss, nasan ba yun? Mga nagpapapasok na po ng spy. Ano? Nagpapapasok po ng spy, hindi mo malaman kung kanino nagsimula ito eh. Ang alam kong nagsimula po, mga boss, nung panahon po, no, nung may pastillas. Ang dami hong nakapasok dun, no? 'Di ba nakita nyo yung video na ipinapalabas doon sa airport, mga naka-PPE pa yung mga Chinese eh, oh. Tapos sa passport parang may nakaipit. Hmm. Kitang-kita yun. Daming mga Chinese na nakapasok doon. Panahon yun ng dating Pangulong Duterte, no? Tapos madami din sa Pogo. Oh. Tapos ang estilo pa o ang prosesong nangyayari yung mga Chinese na yon nabibigyan ng birth certificate o nakakakuha ng peking birth certificate po, mga kababayan. Diba merong lumabas na balita, siguro may mga 5 buwan makalipas, Davao daw po, sa Davao daw, yung gumagawa ng mga peking birth certificate. Sabi, kasi nung kabataan ko, dyan din ho ako University Belt din ho ako nag-aral, mga kababayan, mga boss chief amo. Yung kahabaan ho ng recto, hanggang dun po umabot sa UE, mga bossing. Meron po silang nakatayo na plywood, tapos nandoon yung kaya nilang gawin, nandoon yung mga birth certificate, nandoon yung gagraduate ka. Saan ka gumraduate? University of Recto. No? Sino principal nyo? Si Aling Maria na magaling gumawa nung Form 137 o kung ano man yun. Oh. Si Aling Maria na magaling gumawa ng diploma. Sino teacher mo? Si Kuya Cesar na taga-tatak nung birth certificate. nung diploma. Haba ho nun. Sabi ko sa sarili ko, nako, eto na yata yung pinakamalaking o pinakamadami na gawaan. Hindi ho pala. Davao, 1,200 mga bossing yung nadiskubre ng mga Chinese na puro ho peke yung mga birth certificate. Sabi ni Mabel Quinjo, naka-news din dito, Mark, marami daw Chinese spy sa Pilipinas. No? Kaya ho, ang naiisip natin dyan, kailan pumasok itong mga ito? No? Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, naging, yun nga, mga boss chief amo sir, nakita natin sa mga video na pumapasok po yung mga pastillas, ang dami ho niyan, sa Pogo, di ba? Maidagdag mo pa nga yung yung gawaan daw sa Davao, 1,200 na mga peking birth certificate ang naipamahagi sa mga Chekwa. Kapag kaho ganyan, mga kababayan, may birth certificate, tapos, Pilipino to. Ay naku, pwede na mga bumili ng lupa yan. Pwede na kahit anong gawin niya. Pwede na kumuha ng lisensyang Pilipino yan, o ng Pilipinas yan. Lalo na yung pagbili ng lupa. Naalala nyo din, yung balita doon sa Palawan, malalaking mga kalupaan ang binibili sa Palawan. Mga Chinese. Puro mga tawag dito? Puro nakita nila, mga peke ang mga birth certificate, hindi totoo. Delicates. Kaya ngayon, kung susundan nyo ho yung pagkakasunod-sunod na naratibo po ng China, mga bossing, no? Bilihan ng mga lupa diyan sa Palawan, no? Uumpisahan sa peking birth certificate, bibili ng lupa sa Palawan, malalaki, no? Yung Palawan, siguro kung madaming incheck o malalaking mga incheck yan, kaya nilang bilhin, ekta-ektarya. Hanggang, di ba parang parang buntot ng Pilipinas o parang paa ng Pilipinas pag ganun? Kapag ka majority na po yan, napakarami na, puro sila yung may-ari, dahil po nakakuha ng peking birth certificate, pwede na nilang sarhan
hindi na sila magpapasok do'n. Tapos ngayon ano po yung naratibo ng mga social media sa China, mga bossing? Nung unang panahon daw po, sila ang nagmamay-ari ng Palawan. O 'di ho ba? Kaya ho mga kababayan, pumili tayo nung mga politiko na hindi dadagdag ang suporta dito sa China, no? Yung mga pro-China na politiko, alam ko alam nyo na at kilala nyo yung mga yan, mga bossing. Dahil po kalaunan, nakikita nyo naman po ang ginagawa, sinasakop na tayo, no? Although hindi pa nangyayari ngayon, although wala pang mga digmaan na nangyayari ngayon, pero yung yung 9 dash line nila na nakapaganon, di ba? Dati ano lang yan, haka-haka lang. Dati yung pasimple lang nila, testing the water nila. Tingnan natin kung kakagatin. Ngayon po talagang tinototoo na nila yung 9 dash line. No, ngayon din po, parehas lang din po yung sa Palawan, mga bossing. 'Di ba? Nagpapalabas sila na ayon sa history ng China, sakop ng China ang Palawan. Kalaunan po niya kung hindi ho si Pangulong Bongbong Marcos ang presidente ngayon, siguro kung ang dating Pangulong, ay naku po, kung ang dating Pangulong Duterte, nako po, ewan ko na lang ho, no? Baka biglang may lumabas na ipinakita ng China na sila ang nagmamay-ari ng Palawan dati. Tapos baka mamaya sabihin na, oo nga, kumpleto sila dokumento, bigay na natin. Bago tayong papayag doon sa mga pro-China, mga bossing. Ayan, no? Tingnan nyo, pakalat po. At ngayon lang natin naririnig, Ngayon lang po natin naririnig na kalat ang mga espiya po sa ating bansa. Na ngayon po, kinaalarma talaga ng Malacanang. Kaya wag na po kayong dumagdag doon sa pasakit, no? Na nangyayari sa atin. Dahil pag nakaboto kayo ng pro-China, malamang po, gagawin niyang mga yan, suportahan lang po yung mga gustong mangyari ng China. Dahil po dati, nako, naging sunod-sunuran na nga tayo dati, di ba? Pinagmamalaki ng mga DDS na, tahimik dati nung panahon ni Tatay Digong. Paano hindi tatahimik? Sino ba naman ang magagalit? Sino ba naman ang aalma? Kung yung pinapasunod mo, sunod lang ng sunod sa'yo? Wala ho. Natural, tahimik yan. Bakit tahimik? Kasi sunod-sunuran lang tayo. Digong, ganito, 60-40 tayo. 60 sa Pilipinas, 40 sa amin. Kami ang kikilos. Mag-joint exploration tayo diyan sa Pilipinas. Pero, sa isang kondisyon, wag mo nang banggitin yung pagkakapanalo doon sa UNCLOS. Di ba? Tahimik. Okay. Tahimik. Ngayon po, hindi uubra sa ating Pangulo yun. No? Ngayon po, hindi pwede yung mga espiya sa ating bayan. Kaya ayan po. Malamang sa alamang ho ito, mga bossing, susolusyonan po ng ating Pangulo. Susolusyonan po ng gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. Ano sabi dito? Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kailangan ng magpatupad ng mas mahigpit na seguridad sa Malacanang at kay Pangulong Marcos Jr. para matiyak ang kaligtasan ng palasyo. Tinayak ni Castro ang otoridad na hakbang para masugpo ang sinasabing na pagbibintangang mga espiya, no? Meron pa ho na balita doon sa, kung hindi ako nagkakamali, ABS or GMA. No? Mga Pilipino, kukunin nilang driver. Tapos meron silang device sa likod, iikot nila yun. No? Drive lang daw sila ng drive. Syempre, ikaw, operan 3,000, magda-drive ka lang. Hindi na nila inaalam. Ikot lang sila ng ikot. Yung pala, pang ano na yun, pang spy na po pala yung device na yun. Nahuli din po. Di ba? Bakit marami tayong naririnig na mga ganyang nahuhuli, mga kababayan? Kasi nilalabanan ng gobyerno ng Pilipinas. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, ewan ko kung bakit hindi nahuhuli yung mga ganyan. Kayo na po.
ang magsabi diyan sa comment section kung bakit hindi nahuhuli yung mga ganyan. Sa ngayon po, eh, magpapaalam muna ako, no? Bukas ho ulit ng gabi, ng umaga, naka-live tayo. Baka yung mga balita na sabi ni General Torre na, kakasuhan ko po sila sa unang o sa early March. Baka yun na po yung mga vlog natin bukas ng umaga. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.